Ang kwento ay nagsisimula kung saan ang mga uwak ay nagsisimulang lumilipad ng mabilis na tila may kinakatakutan, at sa hindi kalayuan ay nagaganap ang isang digmaan ng mga mandirigma at bawat isa ay binubuwis ang kanilang buhay para ipaglaban ang kani-kanilang kupunan kahit nakapalit nito ay ang kanilang buhay. Ang digmaan ay nagdulot ng malawakang pagsabog at paglaganap ng apoy at maraming mga mandirigma ang nawalan ng buhay sa labanang iyon at ang bawat bandila ay kumakatawan sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga mandirigma. Ang teritoryo ng kabilang kupunan ay nawasak at walang naiwang buhay, nangangahulugang sila ay natalo habang ang isang lalaking mandirigma ay nakaluhod at putol ang kabilang kamay habang kaharap ang isang hindi kilalang lalaki. Sinabi ng lalaki sa mandirigma na putol ang kamay na siya ay kilala at sikat at tinawag niya siyang Argrek. Dagdag pa ng lalaki na ang kanyang talento ay umusbong sa larangan ng digmaan, hinawakan ng mahigpit ng mandirigma ang kanyang espada na nagpapahiwatig na handa pa siyang lumaban sa kabila ng kanyang kalagayan, gayon din siya ay isang mandirigma na handang ibuwis ang kanyang buhay sa labanan. Pilit na nilalabanan ni Argrek ang matinding pagod na kanyang nararamdaman habang sa isip-isip niya na hindi niya inaasahan na nakikilala siya ng lalaking ito. Dagdag pa niya na ni minsan ay hindi niya naisip na magiging masaya na mayroong nakakakilala sa kanya, kaya inihayag niya sa lalaki na nagagalak siyang nakikilala siya nito at tinawag niyang Duke Thermayon ang lalaki. Ang mandirigma na may putol na kamay ay si Argrek mula sa Draenic Empire at ang ating bida sa kwentong ito. Nagulat naman si Duke Thermayon na nakikilala siya ng mandirigma na kanyang katunggali, kaya natawa siya ng bahagya at tinatanong ang ating bida kung talagang kilala niya siya, na agad naman niyang sinagot ng oo. Dagdag pa niya na sino naman ang hindi makakakilala sa isa sa 6 na Hexaclass Knights ng Althian Empire. Bulalas pa niya na sapat na ang isang araw sa larangan ng digmaang ito para maramdaman niya ang bigat ng itim na alon. Ang lalaki naman ay si Bout Thermayon ng Althian Empire. Bagamat mukha na itong matanda, ngunit siya pa din ang isa sa 6 na knights ng Althian Empire. Saad naman ni Bout Thermayon na kahanga-hanga ang ating bida dahil naglakas loob pa din itong harapin siya kahit alam na nito kung sino talaga siya. Dagdag pa niya, nakakahiyang tapusin ang isang talento tulad ng mga kabataan nang wala sa panahon. Tinatanong din niya ang ating bida kung gusto pa din ba nitong lumaban sa kanya sa kabila ng kanyang kalagayan. Nagkatitigan naman ang dalawa ng seryoso at tila alam na ang kasagutan dahil binunot ng ating bida ang kanyang espada at sinabi na halata naman ang sagot sa tanong na iyon. Kasabay noon ay itinaas niya ang kanyang espada at inihayag na pinanganak siya at lumaki sa digmaan, kaya dito nga rin daw siya mamamatay, at sa pagwas-iwas ng kanyang espada ay nagdulot ito ng malakas na shockwave ng hangin na pumalibot sa kanila. Bakas sa mukha ng dalawa ang pagiging seryoso at pareho nilang alam na isa sa kanila ang mawawala sa mundo sa mga sandiling ito, ngunit masakit man ngunit iyon ay bahagi ng pagiging isang mandirigma. Maya-maya pa ay mas lumalakas ang tensyon sa dalawa habang naglalakad papalapit sa isa't isa. Sinabi ni Bout Thermayon na sa kabila ng mga sinabi ng ating bida ay nakikita niya sa mga mata ni Argrek ang pagsisisi. Dagdag pa niya na maganda sana na maging karibal ang ating bida kung mas lumaki pa ito ng bahagya, gayunpaman kung ang kamatayan nga raw ang hiling ng ating bida ay ibibigay niya ito. Bulalas pa niya na sana sa susunod na buhay ni Argrek mailabas nito ang mga pagsisisi na kanyang nararamdaman. Lilagyan ni Duke Thermayon ang kanyang espada ng lilang enerhiya na pumalibot dito at mabilis na sumugod patungo kay Argrek na may intensyong wakasan na ang buhay nito, habang ang ating bida ay walang makikitang kahit kaunting mana sa kanyang espada na nagpapahiwatig kung sino ang mas nakakalamang sa kanila. Gayunpaman ay hindi nagpakita ng kahit kaunting takot sa kamatayan ang ating bida dahil alam niya na bahagi ng isang mandirigma ang mamatay at walang nakatakdang oras para doon, at sa kanilang sagupaan ay maririnig sa buong paligid ang gitgitan ng kanilang espada.
Sa katunayan ang digmaan iyon ng Drainic Empire at Althian Empire ay nagtagal ng maraming taon at ang ina ng ating bida ay isang balo na nakatakas mula sa digmaan at si Argrick ay iniwan nito sa magulong mundo nung ito ay bata pa. Sa kanyang huling hininga ay kitang-kita ni Argrick kung ano ang mangyayari sa isang ulila sa gitna ng digmaan. Pagkatapos ay lumaki si Argrick sa larangan ng digmaan bilang taga-kulikta ng mga sandata na maaring mapakinabangan kasama ang iba pang mga bata. Ginagawa din niya ang paglilinis sa mga kalasag at baluti ng mga mandirigma para mapanatili itong malinis bago gamitin sa labanan. At nang mas lumaki pa si Argrick at umabot sa 14 na taong gulang ay nagsimula na itong maging bahagi ng mga mandirigma at sumali sa mga digmaan at ang kanyang pananaw sa kanyang buhay ito ay para lamang sa kanyang sariling kaligtasan at handa siyang gawin ang lahat para lang mabuhay. Nagsimula ang unang pakikipagdigma ng ating bida at sa bawat laban ang bawat mandirigma ay walang kasiguraduhan kung siya ay mabubuhay at ang bawat isa ay handang ubusin ang mga kalaban para sa tagumpay habang ang ating bida ay may angking galing sa pakikipaglaban ay nagagawa niyang tapusin ang kahit sinong kalaban na kanyang makakaharap sa kabila ng kanyang batang edad at sa labanang iyon nagising ang kanyang tunay na kakayahan. Ang mana core sa kanyang puso ay itinaas ang kanyang mga galaw at pandama sa isang antas na hindi maihahambing noong hindi pa niya ito magising. Dahil sa kakayahan niyang iyon ay nagagawa niyang makaiwas sa bawat ataking ginagawa ng kalaban. Paglipas ng panahon ay nagawa ng maging commander ni Argrick ng hukbo at pagkatapos lampasan ang 3 mana core at maging isang quad na core na may 4 na core ay binalak ni Argrick na sumali sa 5 Hexa-class Knights ng Empire kaya hindi niya maiwasang mapangiti dahil hindi impossible para sa kanya na makamit iyon at sa wakas ay nakuha na niya ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay pagkatapos ng huling digmaang ito na kanyang pamumunuan sa wakas ay magkakaroon na siya na makamit ang katahimikan na kanyang ninanais. Mula sa nakakapagod na buhay na ito ng pakikipaglaban sa mga kalaban at pumatay para sa tagumpay iyon ang tanging pag-asa para makamit niya ang kahit anong bagay ngunit sa kasamaang palad kung saan malapit nang makamit ni Argrick ang kanyang tagumpay at matagal nang inaasam na kapayapaan nagawa siyang matalo ni Baltherm ayon na pumutol sa pangarap ng ating bida at makikitang sa kanilang huling sagupaan ay tumilapon si Argrick ng mataas mula sa kanyang pinakawalang atake. Makikita ding pinapalibutan si Duke Therm ayon ng kanyang lilang enerhiya kasunod noon ay nagpakawala siya ng maraming atake patungo sa ating bida ng walang humpay na nagdulot na maputol ang espada na tangi niyang pag-asa at kumakatawan sa isang mandirigma. Makikita din sa mukha ni Duke Therm ayon ang bahagyang pagkalungkot dahil dito na magtatapos ang buhay ng kanyang katunggali kasabay noon ay nagbigay siya ng huling atake kay Argrick na tumusok sa kanyang dibdib. Habang nangyayari iyon ay naiisip ng ating bida na nais pa niyang maging malakas at gumawa ng pamilya ngunit tila hindi na iyon matutupad at ang pangarap niyang iyon ay siguradong magiging tila mga bula na maglalaho. Napahiyaw siya ng labis mula sa atake ng matanda at lumabas sa kanyang bunganga ang dugo maya-maya pa ay tumilapon na sa lakas ng atake ni Duke Therm ayon si Argrick ng ilang metro, dahil din sa lakas ng ataking iyon ay makikitang tila nawasak ang madadaanan ng ating bida at nag-iwan ng malawak na usok. Tila naging isang larwang bagay si Argrick sa segupaang iyon na basta-basta na lang tumilapon, makikita ding nagkaroon ng malaking bitik ang lupa na kanyang nadaanan nang siya ay tumilapon na naghahayag na hindi basta-basta ang ataking ginawa ng Duke sa kanya. Sa huli ay walang nagawa si Argrick at inaantay ang huling sandali na siya ay mawawala sa mundo. Maraming mga dugo din ang dumaloy sa lupa mula sa kanyang katawan na nangangahulugang malubha ang kanyang kalagayan at wala ng paraan para siya ay mabuhay at matupad ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng pamilya at sa huli siya ay kawaawang nadurog ng kalaban at ang kanyang mga pangarap ay nagtapos gayunpaman ay alam niya na bahagi ng isang mandirigma ang mamatay sa labanan para sa kanilang kahariang pinaglalaban ngunit hindi niya inaasahan na ngayon na ang huling pagkakataon niya sa mundo.
At inakala niyang doon na magtatapos ang lahat-lahat ngunit nagising siya na may tumatawag sa kanya bilang si Dane. Natutuwa ang hindi kilalang tinig ng kanilang makita na nagigising na siya. Ayon pa sa isang boses na mabait nga raw ang ating bida dahil hindi ito umiiyak kaya lubos na nagtataka si Argrick sa kung ano ang nangyayari dahil sa pagkakaalala niya siya dapat ay patay na ngunit nagtataka siya sa boses na kanyang narinig at sa kanyang pagmulat ay narinig niyang pinuri ng boses ang kanyang magagandang mga mata na tila isang hiyas sa kinang. Hinawakan din nito ang kanyang maliit na kamay. Maya-maya pa ay nagtanong ang lalaki kung talagang regalo sa kanila ng Diyos ang batang ito. Nang mapagtanto ang mga bagay-bagay ay lubos na hindi makapaniwala si Argrick na siya ay naging sanggol sa hindi malamang dahilan, bigla naman siyang kinarga ng kanyang nagiging ama sa bagong buhay na ito at tinawag siyang Dane. Bulalas pa ng kanyang ama na magiging pinakamagaling nga raw ang ating bida na spearman balang araw upang sundan ang kanyang mga yabag bilang spearman. Sa isip-isip naman ng ating bagong silang na bida kung talagang ito ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay si Arkon Sogris, gayunpaman sa gitna ng masaya bonding ay biglang nagsalita ang kanyang ina at tinatanong si Arkon kung ano ang pinagsasabi nito sa kanilang anak. Kasabay noon ay inihayag niyang magiging isang magaling na assassin ang ating bida balang araw. Ang kanyang ina ay si Lily Sogris, kasabay noon ay kinuha niya sa mga kamay ni Arkon ang kanilang anak, habang ang ating bida na ngayon ay si Dane bilang kanyang pagkakakilanlan ay tahimik lang na nakikinig sa bangayan ng dalawa, sinabi ng kanyang ama sa kanyang ina kung nasisiraan na ito para gawing assassin ang kanilang anak. Dagdag pa niya na ang isang lalaki ay dapat na spear ang hinahawakan at hindi isang punyal. Bulalas pa ng kanyang ama na ang pagiging isang spearman ay mas maganda para sa pagkumpleto ng mga martial arts ngunit pinagpilitan ni Lily ang kanyang sinabi na ang assassin ay mas maganda kung ikukumpara sa spearman. Dagdag pa ng kanyang ina na maaari siyang palihim na magtago sa kadiliman upang patayin ang mga target na ito at tumakas ng walang nakakaalam kaya isang araw iyong kahanga-hanga. Patuloy ang bangayan ng mag-asawa kung magiging spearman o assassin ang ating bida kahit na nasa loob ito ng karwahi. Habang ang ating bida ay naiisip na inakala niyang doon na magtatapos ang kanyang buhay sa kamay ni Duke Thermayon ngunit sa huli ay muli siyang pinanganak dala-dala ang lahat ng kanyang mga alaala at naging isang anak ng isang count. Gayunpaman ang pagtatalo ng mag-asawa ay hindi pa din nagtatapos at sa huli ay napagpasyahan nila na pareho nilang tuturo ng ating bida. Si Arkon Sogris ay magtuturo ng spearman habang si Lily ay magtuturo kung paano maging assassin si Dane. Sa katagalan ay hindi na nagugustuhan ni Dane ang pagtatalo ng kanyang mga magulang patungkol sa kanyang hinaharap ngunit wala siyang magagawa dahil sa kanyang bagong katawan ay wala pa siyang kakayahan na magsalita. Maya-maya pa ay sumilip ang isang matanda sa bintana at inihayag sa mag-asawa na dumating na sila sa kanilang destinasyon. Nagulat naman si Arkon dahil tila ang bilis lang ng kanilang biyahe ngunit agad na silang dumating. Naunang bumaba si Arkon sa karwahi at kanyang inaabot ang kanyang kamay kay Lily para alalayan ito sa pagbaba habang ang ilang mga babaeng maid ay makikita sa pintuan ng kanilang tahanan na nakatayo. Sinabi ni Arkon kay Lily na mag-ingat nga raw ito habang ang ating munting bida ay naiilang sa ginagawa ng dalawa dahil kani-kanina lang ay nagtatalo ang mga ito ngunit ngayon ay nagbabait-baitan ito sa isa't isa para ipakita sa kanilang mga kasambahay ang kanilang pagiging maalaga sa isa't isa. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ng ating bida nang makita ang paligid at napagtanto na hindi basta simpleng tao lang ang kanyang mga magulang. Sinalubong din sila ng mga kasambahay para muling i-welcome at ang loob ng lugar ay makikita ang mga bagay na hindi pa nakikita noon ng ating bida. Dahil noon ay mga pagpatay at mga sandatang pangdigmo lamang ang araw-araw niyang nakikita at ang mga dugo sa labanan ngunit ngayon ay nakikita na niya ang kanyang marangyang tahanan na matagal na niyang inaasam. Nasabi naman ni Lily na tila masaya ang kanilang anak na bumalik sa kanilang tirahan at nakikita nilang ngumingiti ito sa saya,
Sa isip-isip naman ni Dane na labis siyang humahanga sa kanilang tirahan at isang maswerteng pagkakataon na siya ay muling ipinanganak sa pamilyang ito, nasabi din niya na mukhang magiging madali para sa kanya gamit ang kanyang mga talento na mas maging malakas sa hinarap at makamit ang kanyang pangarap na nagtapos sa kanyang nakaraang buhay.